Sa katahimikan ng gabi, may mga sulyap na hindi mo maintindihan, mga salita na tila simple, ngunit may bigat na hindi mo maipaliwanag. Sa pagitan ng mga biro at titig, may damdaming pilit itinatanggi, hindi lamang ng isipan, kundi pati ng budhi. At sa bawat pagkakataong nararamdaman mong may kakaiba sa kanyang pagkilos, unti-unti kang nadadala sa isang tanong na ayaw mong harapin. Gusto ba niya ako kahit may asawa siya? Sa mata ng isang stoic, ito ay hindi basta usapin ng puso o tukso. Ito ay isang pagsubok. Isang pagsubok sa iyong prinsipyo, pag-unawa, at pananaw sa moralidad at dangal. Hindi lahat ng paglapit ay dapat tanggapin. Hindi lahat ng damdamin ay kailangang palaguin. Dahil ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo minahal, kundi sa kung paano tayo tumindig sa gitna ng tukso, kahit pa ang tukso ay bumubulong sa ating kaluluwa. Na tayo ay espesyal, na tayo ay pinili, kahit hindi naman tayo ang dapat piliin. Ang ganitong sitwasyon ay parang apoy, nagbibigay init, nagbibigay liwanag. Ngunit kapag hindi iningatan, maaari kang lamunin. Ang pag-unawa sa mga senyales ay hindi pa anyaya na pumasok sa apoy, kundi babala na umiwas sa pagliyab ng kasinungalingan, pagnanasa at pagkawasak. Sa mundong puno ng pagkukunwari, ang kakayahang makita ang totoo sa likod ng mapanlinlang ng ngiti ay isang uri ng karunungan. At sa pagsusuri ng mga senyales na tila nagsasabing gusto ka niya kahit may asawa siya, tandaan, hindi lahat ng nararamdaman ay dapat sundin. Hindi lahat ng pansin ay dapat suklian. Minsan, ang tunay na tapang ay nasa paglayo, hindi sa paglapit. Bago ang lahat, kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at mabago ang pananaw mo sa buhay. Maraming salamat. Magsimula na tayo. Senyales number 1. May kakaibang lalim ang atensyon na ibinibigay niya sa iyo. Minsan hindi sa mga salita, kundi sa katahimikan mo mararamdaman na may nagmamasid. Sa gitna ng ordinaryong usapan, may isang taong tila palaging naroon, hindi lang sa katawan, kundi sa diwa. Kapag nagsalita ka, agad siyang lumalapit. Kapag tumawa ka, siya ang unang napapatingin. At kapag nagkukwento ka ng kahit simpleng bagay, parang lahat ng ingay sa paligid ay nawawala at siya'y nagiging tahimik na tagapakinig na para bang ang kwento mo ang tanging bagay na may saysay sa buong araw niya. Hindi ito ang tipikal na pakikitungo. Hindi ito ang inaasahang distansya ng isang taong may asawa. Isang taong dapat ay may sapat na hangganan, may malinaw na direksyon, may tahanang pinangangalagaan. Ngunit heto siya, naririyan sa tabi mo, hindi lantaran, ngunit laging naroroon. Hindi siya umaamin pero ang presensya niya ay nagsasalita. Sa paraan ng kanyang pagtitig, sa lalim ng kanyang pakikinig, at sa tila laging pagkakaroon ng panahon para sa iyo, may ipinapahiwatig na hindi binibigkas. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng rason at pilosopiya, isang stoic ang hindi basta-basta nadadala ng atensyon. Dahil nauunawaan ng isang stoic na ang damdamin, gaano man ito kalakas, ay hindi laging tama. Ang matinding atensyon mula sa isang taong may asawa ay hindi simpleng interes. Ito'y maaaring senyales ng kakulangan sa kanyang sariling buhay, isang puwang na hindi niya maharap, at ngayon ay pinupunan niya sa isang paraang maginhawa, ngunit mali. Ang atensyon ay parang apoy. Kayang magpainit ng damdamin, ngunit kaya ring sumunog ng dangal. Kapag hindi mo pinansin, maaaring mawala. Kapag pinatulan mo, maaari kang lamunin. Kaya't kailangang tanungin mo ang sarili mo sa pinakamalay na paraan. Ano ang halaga ng atensyong ito kung kapalit ay pagkawasak ng katahimikan ng iba? Kung hahayaan mong mamuhay sa ilusyon ng espesyal na atensyon mula sa isang taong nakatali na sa iba, parang pumapayag ka na ring maging bahagi ng kanyang pagtakas sa realidad. Isa kang pahinga mula sa gulo, hindi solusyon. Isa kang kaginhawaan na tinatangkilik sa panandaliang panahon, ngunit ikinukubli mula sa mundong totoo. At kapag pinili mong tanggapin ito, ang lalim ng kanyang tingin, ang bigat ng kanyang presensya, ang init ng kanyang pansin, nagsisimula ka ng talikuran hindi lamang ang prinsipyo niya, kundi ang iyo ring sariling kabuuan, sapagkat ang pagtanggap ng atensyon
na hindi nararapat ay pagbenta ng sarili sa katahimikan ng konsensya. Ang tunay na lakas ay wala sa kakayahang tumanggap ng pagmamahal, kundi sa tapang na tanggihan ang maling pagmamahal, lalo na kapag ito'y ibinabalot sa damdaming tila wagas, ngunit sa katotohanan ay salat sa dangal. Huwag mong kalimutan, ang damdamin ay gaya ng alon dumarating, umaangat, bumabagsak. Ngunit ang prinsipyo ay gaya ng bato, matibay, hindi natitinag at hindi lumulubog kahit sa gitna ng pinakamalalakas na unos. Sa harap ng atensyong hindi para sa iyo, piliin mong maging bato, tahimik, matatag, at hindi natitinag ng kahit sinong humahanga sa iyo, ngunit hindi kayang igalang ka sa tamang paraan. Senyales number 2. Madalas ka niyang hinahanap sa mga sandaling hindi mo inaasahan. May mga mensaheng dumarating sa hindi inaasahang oras, simpleng kumusta ka na? Or naalala lang kita na tila walang mali siya, ngunit may bigat na mahirap sukatin. Hindi ito mensahe ng isang kaswal na kaibigan. Hindi ito simpleng pag-uusap na walang layon. Ito'y mga pagtatangka, banayad ngunit paulit-ulit, upang manatili kang bahagi ng kanyang mundo, kahit hindi ka naman dapat naroon. Mapapansin mong madalas siyang nagpaparamdam sa mga sandaling ikaw ay tahimik o abala o lumalayo. Kapag hindi ka nagpapakita, siya ang unang maghahanap. Kapag ikaw ay tila abala sa iba, may mensahe siyang papasok na tila nagpapaalala. Nandito pa rin ako, naalala pa rin kita. At sa kanyang mga tanong, kahit gaano kasimpleng pakinggan, may hila, tila hinihikayat kang bumalik, tumingin muli, at manatili sa koneksyon na patagong binubuo. Ngunit sa pananaw ng isang stoic, ang ganitong uri ng paghahanap ay hindi wagas, hindi matuwid, at hindi dapat iromantisa, sapagkat ang tunay na damdamin ay hindi nagtatago. Hindi ito nagmumula sa anino, hindi ito itinatago sa likod ng gabi, hindi ito ipinaparamdam sa pamamagitan ng lihim. Ang isang damdamin na dapat respetuhin ay yaong kayang manindigan sa liwanag, hindi yaong pinipiling mabuhay sa dilim. Kapag ang isang taong may asawa ay patuloy na humahanap ng iyong presensya, kahit wala ka namang pangakong binitawan, ito ay tanda ng isang damdaming umuusbong sa maling lupa. Ang damdaming lumalago sa pagitan ng limitasyon at pagnanasa ay hindi pag-ibig, kundi pag-iwas sa katotohanan na may mga bagay na hindi dapat simulan kahit pa kay sarap damhin. Ang paghahanap ay may implikasyon dahil ang isang taong kontento sa buhay ay hindi naglalakbay sa damdamin ng iba. Hindi siya nangangailangan ng panibagong atensyon upang maramdaman ang halaga ng sarili. Ang kanyang puso ay nananahan sa kanyang pinili at hindi ito humihingi ng paglalandi mula sa iba upang mapunan ang kanyang kahungkagan. Kaya't ang mga mensahe, mga tanong, at mga biglang naalala lang kita ay dapat suriin ng malalim. Ito ba'y tunay na pag-alala o palatandaan ng paglayo sa sariling responsibilidad? Ang Stoic ay naniniwala sa self-mastery, ang kakayahang kontrolin ang sarili sa gitna ng matitinding damdamin. Hindi lahat ng hinahanap ay dapat hanapin din pabalik. At hindi lahat ng bumabalik ay dapat pagbuksan. Dahil ang prinsipyo ay laging mas mahalaga kaysa pansamantalang saya. Kung hinahanap ka niya sa mga oras na ikaw ay lumalayo, tandaan, ang tunay na halaga ng isang tao ay nasusukat sa kung paano kaniya pinoprotektahan mula sa sarili niyang tukso. Kung siya ay may asawa at ikaw ay kanyang hinahanap, sa halip na irespeto ang kanyang tahanan, ikaw ay hindi minamahal. Ikaw ay pinupuntahan upang punan ng kawalan. At kung pipiliin mong tumugon, tandaan mong hindi mo lang tinatanggap ang atensyon niya, tinatanggap mo rin ang bigat ng pananagutang hindi mo kailanman pinangarap. Minsan ang hindi pagsagot ay mas dakila kaysa sa matamis na pakikipag-usap. Minsan, ang pananatiling malayo ay hindi pag-iwas sa damdamin kundi pagpanig sa dangal. Ang isang Stoic ay hindi nagmamadali sa kilig. Alam niyang ang panandaliang ligaya ay madalas may kasamang habambuhay na pagsisisi. At ang paghahanap sa iyo ng isang taong dapat ay nakatuon sa iba ay hindi pagkilala sa iyong halaga, kundi pagkalimot niya sa halaga ng kanyang sariling paninindigan. Senyales number 3. Ibinubunyag niya ang kaniyang mga personal na hinanakit tungkol sa kanyang asawa o pamilya. Sa una tila kwento lang. Isang simpleng pagbubukas ng saloobin.
Sa isang pag-uusap na nagsimula sa trabaho, bigla siyang lilihis patungo sa kanyang tahanan, hindi upang ipagmalaki ito, kundi upang ilahad ang kanyang mga hinanakit, mga pagkukulang at mga sakit. Minsan banay at minsan malinaw. Minsan sa anyo ng biro, ngunit ang sakit ay totoo. Sasabihin niyang lagi kaming nag-aaway. O parang hindi na niya ako kilala. Sa una para kang tagapakinig, habang tumatagal para kang tinatanggap sa isang lihim. Isang daigdig na hindi mo dapat mapasukan. Sa ganitong tagpo magsisimulang mabuo ang isang ilusyon na ikaw ay naiiba, na ikaw ang tanging taong tunay na nakakaintindi. Unti-unting gumuguhit ang hangganan sa pagitan ng kanyang tahanan at ng iyong presensya. At habang siya ay naglalabas ng hinaing, para bang inilalapit niya ang sarili sa iyo habang inilalayo ang sarili sa kanyang asawa, para bang ikaw ang iniilawan sa dilim ng kanyang pagsasama. Ngunit sa mata ng isang stoic, ito ay isang uri ng pandaraya, hindi lamang sa kanyang asawa, kundi sa sarili niyang dangal. Sapagkat ang karangalan ay nasusukat hindi lamang sa mga kilos na nakikita ng iba, kundi sa mga intensyong hindi sinasabi. At ang pagbubukas ng puso sa taong hindi asawa, lalo na't may halong paglapit at emosyonal na koneksyon, ay hindi paghingi ng tulong. Ito ay pagtatangkang magtayo ng tulay patungo sa isang kasalanang nakabalot sa pagkakaibigan. Ang taong nagkukwento ng kanyang problema sa asawa, lalo na kung paulit-ulit, at ikaw ang pinipiling makinig, ay maaaring hindi lang naghahanap ng pakikiramay, maaari rin siyang naghahanap ng pahintulot. At sa bawat pagkakataong tinatanggap mo ang kanyang salaysay, sa bawat oo nga ang hirap nga ng sitwasyon mo, at sa bawat katahimikang hindi tumututol, unti-unti mong pinapayagan ang isang damdaming lumapit sa iyo kahit alam mong hindi ito para sa iyo. Ang stoic ay hindi palaging malamig, ngunit siya ay malinaw. Nauunawaan niyang ang bawat hinaing ay may pinag-ugatan, ngunit hindi ito palaging karapat-dapat tanggapin. Dahil ang tunay na problema sa pagitan ng mag-asawa ay dapat lutasin sa loob ng tahanan, hindi sa mga titig at kwento na ibinubukas sa piling ng iba. Kapag ikaw ay naging kanlungan sa panahong siya ay lumalayo sa kanyang asawa, tandaan mong hindi ikaw ang pinili, ikaw ang pinagtakbuhan, at may malaking pagkakaiba doon. Ang pandaraya ay hindi laging pisikal. Minsan ito ay nasa pagitan ng 2 tasa ng kape sa palitan ng mensahe tuwing gabi at sa mabagal na paglalapit ng 2 damdaming parehong may alam na mali, ngunit mas piniling maramdaman kaysa pigilan. Kaya't kapag binubuksan niya sa iyo ang pinto ng kanyang mga problema, huwag mong isipin na ito ay tiwala. Ito ay paglabag sa kanyang tungkulin, sa kanyang pananagutan at sa kanyang paninindigan. At kung pipiliin mong manatili, tandaan, ikaw ay hindi tumutulong, kundi nagiging bahagi ng dahan-dahang pagguho ng kanyang paninindigan bilang asawa, bilang tao. Ang stoic ay hindi natutukso ng pagkakataong magpakasikat sa gitna ng kahinaan ng iba. Sa halip siya'y lumalayo dahil alam niyang ang tunay na dangal ay hindi sa pagtanggap ng kapwa, kundi sa kakayahang tanggihan ang mali kahit pa ito ay ibinibigay ng may init at may pangakong ikaw ang nakakaintindi. Senyales number 4. Palagi siyang naghahanap ng one-on-one moments kasama ka. Sa isang mundong puno ng abala, tila ba laging may oras siya para sa iyo. Kapag may okasyon, siya ang nag-aalok ng hatid. Kapag may simpleng lakad, siya ang nagkukusa na samahan ka. At sa gitna ng maraming tao, palagi niyang hinahanap ang pagkakataon na kayong dalawa lang. Wala ang ibang mata, walang ibang tenga, walang ibang sagabal sa pagitan ninyo. Sa una, ito'y magaan, parang alok ng kabutihan, isang anyo ng atensyon na walang halatang motibo. Ngunit habang tumatagal, mapapansin mong ito'y hindi na basta pagkakaibigan. Ang pagnanais na makasama ka ng mag-isa ay nagiging madalas at dumarating ito sa mga sandaling tila wala ng dahilan, kundi ang ikaw lang. Hindi ito laging lantad, pero ramdam sa bawat pagyaya, sa bawat sadyang paglapit, at sa bawat tila aksidenteng pagkakataon na kayong dalawa lang ang magkasama, may hangaring hindi binibigkas. Sa isang stoic na pananaw, ang ganitong pag-uugali ay hindi basta kabaitan. Ito ay taktika ng damdaming unti-unting lumalapit sa init ng tukso. Dahil ang totoong intensyon ay hindi laging sumisigaw madalas, ito'y bulong. Hindi ito umaamin, ngunit patuloy na gumagawa ng mga sitwasyon na nagbibigay ng espasyong lumapit, humanga at tuluyang mahulog.
Ang paghahanap ng mga sandaling kayo lang ay isang uri ng pagpapaubaya sa damdaming pinipilit itanggi sa harap ng iba. Ngunit gustong maramdaman sa piling mo. Ito ay isang uri ng selective intimacy, isang relasyong hindi inamin, ngunit isinusulong, isang tensyong hindi itinanggi, ngunit pinahintulutan. At ikaw ang saksi, ang katuwang, ang tahimik na bahagi ng kanyang pagkalimot sa sarili. Dahil sa bawat pagtanggap mo sa alok ng pagkakasarilinan, sa bawat pagpayag mo sa mga sandaling wala namang masama, ikaw ay dahan-dahang tinatali hindi ng mga salita, kundi ng mga pagkakataong nagsisilbing daan patungo sa mas malalim na koneksyon, isang koneksyon na hindi kailanman dapat umiral. Ang Stoic ay hindi nagbibingi-bingihan sa ganitong uri ng katahimikan. Sa halip, binibigyang diin niya ang kapangyarihan ng intentional boundaries sapagkat alam niyang hindi lahat ng paglalapit ay walang kahulugan at hindi lahat ng pagkakataong kayong dalawa lang ay isang simpleng aksidente. Sa mundong puno ng tukso, ang taong may asawa na laging naghahanap ng mga sandaling pribado ay hindi basta naghahanap ng kaibigan, madalas naghahanap siya ng pahintulot. At kung pipiliin mong manatili, ikaw ay nagbibigay ng tahimik na oo sa isang relasyon na tahimik ding gumagapang. Huwag mong ipagpalit ang kapayapaan ng iyong konsensya sa isang atensyong hindi kayang manindigan. Tandaan mo, ang tunay na ugnayan ay hindi kailanman kailangang ikupli. Ang pagmamalasakit ay hindi kailangang isiksik sa sulok, sa tago, sa tahimik na kwento ng tayong dalawa lang. Ang Stoic ay lumalayo hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Paggalang sa sarili, paggalang sa hangganan, paggalang sa buhay ng iba. Ang kayang tumanggi sa panandaliang sarap ng koneksyon ay ang tunay na malaya dahil hindi siya alipin ng damdamin, kundi tagapagbantay ng prinsipyo. Kaya kung siya ay patuloy na naghahanap ng kayong dalawa lang, tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses ka pang papayag bago ka tuluyang matawag na kinasangkapan sa panlilinlang. At kung tunay kang may halaga, huwag kang pumayag na maramdaman lang sa dilim. Sapagkat ang pag-ibig na karapat-dapat ay hindi kailanman takot sa liwanag. Senyales number 5, may mga galaw o biro siyang puno ng pagpapahiwatig. Hindi lahat ng damdamin ay isinisigaw. May mga nararamdaman na ibinubulong ng katawan sa paraan ng kanyang pag-upo sa tabi mo, sa dahan-dahang pagdampi ng siko, sa mas matagal na titig kaysa nararapat. Sa mga biro na lumalampas sa linya ng kaibigan, ngunit ibinabalik ka agad sa katawang joke lang, mga salitang may doble kahulugan, may halong tuksuhan, may bahid ng pagnanasang pilit ibinabalot sa tawa. Na para bang kung ikaw ay pumalag, pwede niyang sabihing nagbibiro lang siya, pero kung ikaw ay ngumiti, siya ay lalapit pa. Ito ang mga kilos na hindi direktang umaamin, pero hayagang nagbubukas ng pinto. Mga galaw na tila walang mali siya, ngunit kung uulit-ulitin, ay nagsusumigaw ng gusto kita, ngunit hindi ko masabi. Sa harap ng iba, ito'y biruan. Sa pagitan ninyo, ito'y pagdama. Tahimik, mabagal, ngunit mabigat. Ngunit ang Stoic ay hindi nadadala ng katawa-tawa, sapagkat alam niya na sa bawat biro ay maaring may tinatago. Ang madalas na tuksuhan ay hindi laging kawalang malay. Minsan ito'y pagsubok ng hangganan. Pagsilip sa kung hanggang saan mo kayang tanggapin, kung gaano mo kayang pagbigyan, at kung kailan mo kayang tawanan ng isang bagay na sa totoo ay hindi nakakatawa. Ang Stoic ay hindi itinatatwa ang damdamin, ngunit hindi rin siya alipin nito. Alam niya na ang katawan ay may wika at ang biro ay maaaring maging sandata ng panlilinlang. Kapag ang isang taong may asawa ay paulit-ulit na nagbibitiw ng mga harmless jokes na may halong kilig, pagnanasa o pagkagusto, ito ay hindi dapat ikibit balikat sapagkat ang pinakamasilang pagtataksil ay madalas nagsisimula sa biro at ang pinakamasakit na pagsisisi ay madalas nagsisimula sa mga bagay na hindi tinutulan habang may panahon. Ang mga kilos na may pahaging, ang mga salitang may buwelta, ang mga titig na tila hinahanap ang iyong pagsang-ayon, lahat ng ito ay bahagi ng isang tahimik na imbitasyon. Isang paanyaya na ikaw na mismo ang magdesisyon kung ito ba ay paglaruan, suklian o putulin. Ang masaklap, maraming nahuhulog sa ganyan. Dahil sino nga ba ang hindi natutuwa kapag napapansin? Sino ba ang hindi kinikilig sa mga biro ng isang taong may posisyon, may dangal, may pamilya,
ngunit pinipiling ikaw ang kausap sa ganitong paraan. Ngunit ang Stoic ay may malinaw na paninindigan. Ang pagkagusto ng isang tao sa iyo ay hindi sapat na dahilan para iwanan mo ang prinsipyo mo. Ang tunay na respeto sa sarili ay hindi lamang nakikita sa pagpili ng tamang relasyon, kundi sa pagtanggi sa ugnayang nakabalot sa tukso. Ang katahimikan mo sa harap ng biro ay pahintulot. Ang pagngiti mo sa harap ng paglalapit ay pagpayag. At ang hindi mo pagtutol ay maaaring pagmumulan ng mas malalim na kaguluhan na pilit mo sanang iniiwasan. Ang Stoic ay naninindigan sa harap ng mga biro. Hindi siya palaging seryoso, ngunit alam niya kung kailan hindi dapat tumawa. Dahil hindi lahat ng bagay na nakakatawa ay dapat tawanan. At hindi lahat ng biro ay inosente, lalo na kapag ang puso ng taong bumibiro ay hindi natapat sa kanyang sariling tahanan. Kaya sa bawat biro niya, tanungin mo ang sarili mo, ito ba'y pagpapatawa o panliligaw na ikinukubli? At sa bawat sulyap at dampi, itanong mo rin, kung hindi niya ito kayang gawin sa harap ng kanyang asawa, bakit ko ito tinatanggap sa katahimikan ko? Ang taong marunong tumutol sa banayad na tukso ay higit na malakas kaysa sa taong kayang lumaban sa malakas na unos. Dahil ang tunay na dignidad ay hindi nasusubok sa harap ng skandalo, kundi sa mga simpleng pagkakataong walang ibang nakakakita maliban sa iyo at sa konsensya mo. Senyales number 6, nakakaramdam ka ng guilt kahit wala ka namang ginagawa. Tahimik ang paligid, ngunit maingay ang loob mo. Wala ka namang sinabi, wala ka ring inamin, wala kang tinanggap. Wala kang ginawa na hayagan o pisikal na lampas sa hangganan. Ngunit bakit sa tuwing makakausap mo siya o tuwing kayo ay magkausap sa pribado, ay may mumunting tinig na bumubulong sa loob mo? May mali. Ito ang guilt na hindi sigaw ng tao, kundi bulong ng budhi. Isa itong uri ng tahimik na kirot, hindi dahil may ginawa ka ng masama, kundi dahil ramdam mong may patutunguhan ang lahat ng ito na hindi tama. Isa itong paalala ng iyong konsensya, isang babala na hindi sumisigaw ngunit paulit-ulit masinsin at hindi mo basta maipaliwanag. Ito ang uri ng pagkabagabag na hindi galing sa labas, kundi galing sa isang mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao, ang bahaging may paninindigan. At dito ang Stoic ay hindi manhid. Hindi niya pinapatay ang kanyang damdamin, ngunit hindi rin siya nagpapasakop dito. Sa halip, binibigyang pansin niya ang tinig ng konsensya. Dahil para sa isang taong naniniwala sa virtue, ang damdamin ng pagkakasala ay hindi palaging kahinaan. Minsan ito ang unang palatandaan ng kalinawan. Kapag nakakaramdam ka ng guilt kahit walang malinaw na ginawa, baka hindi ito dahil sa kilos, kundi sa direksyon ng damdamin. Baka dahil sa loob-loob mo, alam mong pinapayagan mong mabuhay ang isang silent permission, isang panahimikang pagsang-ayon sa isang damdaming hindi mo pinatigil, hindi mo nilabanan, hindi mo tinutulan. At kahit wala ka pang ginagawang mali, alam mong lumalakad ka sa manipis na linya, sa pagitan ng respeto at pagkaligaw. Hindi mo kailangang may gawin upang mawalan ng kapayapaan. Sapagkat minsan, ang hindi pagtanggi ay sapat ng dahilan upang ang konsensya ay magsimulang bumigat. At kung araw-araw mong nararamdaman ito, kung sa bawat pag-uusap ay parang may bahagi sa iyong naiipit sa pagitan ng pagnanais at prinsipyo, ito ay hindi basta damdamin. Ito ay senyales na may kailangang ayusin, hindi sa relasyon ninyo, kundi sa loob mo. Ang Stoic ay hindi naghahanap ng dahilan para payagan ang puso. Sa halip, tinatanggap niya na ang puso ay likas na marupok, kaya't pinipili niyang bantayan ito sa pamamagitan ng rasyonal na pagninilay, self-discipline, at matibay na inner compass. Dahil ang tunay na karunungan ay hindi lang ang pagsagot sa tanong na, ano ang nararamdaman ko? Kundi ang mas mahalagang tanong na, ito ba ay ayon sa dangal? Kung nakakaramdam ka ng guilt kahit wala kang ginagawang lantad na mali, ito ay isang uri ng biyaya, isang paanyaya, na muling kilatisin ang sitwasyon bago ito maging ganap na sugat. Dahil ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang dumadating matapos ang pagkakamali. Minsan, ito'y gumagapang nasa anyo ng pangamba, ng pangungulila sa katahimikan, at ng panahimikang hiling na sana, hindi mo na lang pinatagal pa. Ang guilt na walang gawa ay isang paalala. Hindi kailangang humawak ng apoy para masunog.
Minsan, ang paglapit-lapit mo lang dito, ang pagdikit-dikit ng damdamin, ang paghinga mo ng mainit na hangin mula sa ibang tao, iyon na ang simula ng iyong pagkapaso. At tandaan, sa bawat araw na pinipili mong manatiling tahimik habang may alam kang mali, mas lalo kang nawawalan ng kakayahang tumanggi. Ang stoic ay tumatayo sa gitna ng usok at pinipiling lumayo bago pa dumating ang apoy. Sapagkat para sa kanya, mas mahalaga ang panloob na katahimikan kaysa sa panandaliang init ng damdaming ipinagbabawal. Kung nakakaramdam ka ng guilt, pakinggan mo. Dahil ang tinig ng konsensya ay hindi kailanman kaaway. Ito ang una mong kakampi bago ka pa tuluyang maligaw. Senyales number 7, parang may kayo pero walang aminan. Ito na marahil ang pinakamapanganib sa lahat. Hindi ito lantaran pero laging ramdam. Hindi ito inaamin pero laging naroroon. Sa bawat tingin, may tensyon. Sa bawat sulyap, may kasunduan. Sa bawat biro, may mainit na layon. Kayong dalawa, hindi kayo, pero parang kayo. Walang formal na pag-amin, ngunit pareho kayong nakikibahagi sa isang damdaming hindi kailanman pinangalanan